Aris number 28, Brad. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor kinastigo ni Senador Francis Kiko Pangilinan ng pamunuan ng Land Bank of the Philippines dahil sa pangangatwiran sa nangyaring pag-withdraw ni Mrs. Sally Santos ng SYMS Construction ng 457 million pesos ng magkasunod na araw. Ito matapos kayag ng pamunuan ng Land Bank na wala silang nilabag sa nasabing transaksyon at sumunod sila sa banking laws. Ayon na kay Pangilinan, nakababahala ang ganitong pahayag ng Land Bank dahil nangangahulugan na maaari muling maulit ang mga ganitong klase ng transaksyon. Nais sana ng senador na ihayag ng Land Bank na kanilang masusing repasuin ng kanilang mga sinusunod na patakaran sa paghawak sa ganitong kalaki ng halaga ng pera dahil di ni Pangilinan alam ng mga taga-Land Bank na pera ng taong bayan ang inilalabas sa bangko kaya dapat na pinag-iingatan. Matatanda na sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni Ms. Santos na nag-withdraw siya ng 457 million pesos noong March 2025 at diniliver kina Engineer Bryce Hernandez ng Bulacan First Engineering District. Narito si Senador Kiko Pangilinan. Kung tama ang naging statement ng Land Bank na wala silang ginawang mali, sumunod sila faithfully at strictly sa lahat ng existing Philippine banking laws and regulations, ang tanong, ibig sabihin ba dahil walang mali sa paglabas ng 457 million pesos cash sa 2 araw, ay mauulit ito? Pwedeng gawin ulit dahil, to quote, sumunod sila faithfully at strictly sa lahat ng existing Philippine banking laws and regulations. We beg to disagree. Dapat sana ay sinabi nila sa kanilang statement, maghahanap kami ng paraan para hindi na mangyari ulit ito. Raymond. Ang naging pahayag ni Senador Kiko Pangilinan. Samantala ngayong araw, Mayor, 3 set itong nakasala ngayon sa Commission on Appointment. Ngayon, una ang sumalang sa Commission on Appointment si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Susunod sa kanya mula sa DICT, Secretary Henry Aguda. Then third group, but the last but not the least, itong 39 senior officers ng Armed Forces of the Philippines. At siguro, Mayor, idugtong ko na rin itong inilabas na pahayag ni Senador Ping Lacson doon sa inilabas na picture sa social media ni Congressman Kiko Barsaga ng oo. Yung picture sa mag-asawang Diskaya, si Curly at Sara Diskaya. Nangyari daw ito, Mayor, noong April 2025, nung patapos na yung panahon ng campaign period dahil nagpunta sa kanya si Ginoong Fred Villaroman, anak ni yumaong General Kiko Villaroman. Iniimbita daw siya sa isang rally sa Davao ng mga party list group. Ang isinama daw ni itong si Fred Villaroman, yung anak nila Curly at Sara Diskaya, na tumakbo pala sa party list, Mayor. Ang party list group nila ay Ako Pinoy. Pero hindi alam ni Senador na sumama pala yung mag-asawang Curly at Sara Diskaya kahit nagka-picturean doon. Pero nagsabi nga daw siya na hindi siya sasama dahil si Mayor Vico Soto ay kalaban noon nung eleksyon ni Mrs. Sara Diskaya sa pagkalkalde dyan sa Pasig City. Iyon lang daw yung paliwanag dito, Mayor, na hindi daw nagtagal yung kanilang pag-usap ng 15 to 20 minutes. Nagkaroon ng meeting, pakipag-usap sa kanya tungkol sa imbitasyon para sa rally sa Davao, pero hindi siya sumama. At yun lang, yung pagkakataon na nagkaroon sila ng picture, Mayor, itong panahon lately. Hindi niya personal na kilala ang mag-asawang Diskaya, Raymond. Sabi ni Senator Ping, hindi daw niya kilala dahil ang nagpunta sa kanya ay yung anak nga ni General Kiko Villaroman, yung matangkad, si Fred Villaroman. Ang kaibigan nun ay yung anak nila Sara at Curly Diskaya na komandidato pa lang or
party list nominee nitong katatapos na eleksyon. Ayan, sino yung ang tangkad-tangkad nung yung Villaroman ba yan? Villaroman, oo. Pero pero alam mo, Raymond, ayan lighter side abay tuwan-tuwa ang mga taga Bureau of Customs kanina madaling araw. Ayan, abay nang sumakay sa Rolls-Royce. Ayan, abay punong-puno yung Rolls-Royce. Ayan. Nagkakandungan pa nga daw, parang sa jeep. Kasi lakay, syempre maka-experience mo kasakay. Sakay ako dyan. Maka-experience man lang daw. Pagkatapos inilabas pa yata yung payong. Sinubukan daw yung payong. Ay, maganda umaga sa mga taga Bureau of Customs. Commissioner Ariel Nepomuceno, Glenn Agudo, sumakay ka ba sa Rolls-Royce, pare ko, Depcom Jet Maronilla. Ayan. Saan ba? Nasaan ba nilagay yung dapat alagaan niyo yung yung Rolls-Royce at saka yung Bugatti kasi nakabilad lang daw sa araw. Ay, hindi tinatakpan. Baka kumupas. Baka wala kayong garahe, ayan, alagaan ko na lang. Sila kayo na po bahala. O kaya i-display ko dito sa Star City. Ayun, gawin mo na nating attraction. Itabi ko dito sa Rolls-Royce ni Big Boss. Ayan. Na inaangking ko na. Di pa ipinapamana. Nakaparada Parada natin doon sa kasama yung limousine na Cadillac na ang haba-haba. Ayan. Ay, sayang naman, tsaka huwag nang ipasubasta kasi wala nang sasama sa auction na Raymond Kasi nga sasali ka sa auction, may pera ka ba? Saan galing yung pera mo? Ganun ka agad ang tanong. Baka ma-question ka pa Ma-question pa. So hindi na lang sasali. Kaya siguro ilagay na lang sa museum ang mga yan. Ayan. Pakinabangan pa, ayan. Mapanood pa at paalala sa mga kababayan natin na ito ay katas ng construction, ayan, business, negosyo. Negosyo. Ay, Attorney Cornelius Samaniego Jr. Ayan, D3rd, good morning. Kumusta ang kliyente mong si Curly at Sara Diskaya? Ang paboritong abogado. Nakatulog ba sila sa Senado ng may? O nga pala, andyan sila sa Senado, Raymond, di ba? Yung mag-asawa? Hindi, si Curly lang ang dito. Ang naka-detain. Nakakulong. Si Madam Sara. Si Madam Sara nasaan? Nasa kanila. Hindi na. Kasi ang contempt si Curly lang. Si Curly, ayan. Si Curly. Pero teka, Raymond, may sinasabi si Manang Amy kanina nung ma-interview natin dito sa Damdamin Bayan. Tigil na nga daw ba ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi yun ang narinig naman namin kahapon ang mag-uusap pa daw yung komite kung titignan nila kung may mga bagong lalabas pa dahil kung walang mga bagong lalabas pa hindi pa sila ang pagkakasabi ni Senator Ping kung wala pang bagong development hindi mo na sila maghihiring. Yun ang kanyang pagkakabanggit pero definitely masusundan pa daw dahil may mga pinasubpina, di ba? Gaya yan na intayin kung anong mangyari kay yung invitation kina Speaker o dating Speaker Martin Romualdez at kay dating Congressman Saldico. Then kung mayroong mga bagong development doon, baka i-schedule yung hearing. Ang ayaw lang kasi ni Senator Ping, Mayor, ay tapusin na nila itong budget dahil hanggang next week na lang. Hindi na daw siya nakaka-attend doon sa mga budget deliberation, especially yung mga agencies gaya ng DPWH. Gusto niya na humarap doon at mabusisi yung budget na ipipresenta ni Secretary Bings Dizon na Mayor. Baka masingitan na naman, mga insertion na naman dyan. Di mabantayan. Di mabantayan ni Senator Ping. Yan para ang kanyang tinututukan ng todo. Yan yung kanyang naging paliwanag. Pero if meron talagang bago na makita sila, then anytime pwede silang magpatawag pa rin ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero wala pang sinasabi, Mayor, na ititigil na ang pagdinig ng committee. Wala lang natin kung anong usapan nila pag sila na lang, Mayor, ang mga senador ang nag-uusap kapag sila ay nasa Senate lounge.
Kung magkakaroon ba ng another coup, sino ba ang possible na pwede maging Senate President, Raymond? Mahirap pang baka ibalik si Chis. Kung na naman. Or si Senator Alan. Pwede naman. Okay, abangan natin yan na Raymond. Si Manang Aimee. Okay. Aimee? Ayan. Di ba hindi yata maganda ang kamada? Ayan. Speaker, pinsan. Former na nga pala. Di Senator Marcoleta. Ayan. Okay, Raymond. Wag lang. Raymond, sige, sandali lang at dumating na si Presidente dun sa Masbate. Ayan, thank you. Ayan.